Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Sa isang sulok, makikitang tinatanggal ni Zhang Zuan ang maskara niya. Napasabi ito na nakakapagod daw na suotin buong araw ang bagay na ito. Dinagdag pa ni Zhang Zuan na siguro nakahanda na raw ang Meridian Rejuvenation Pill at Body Nourishment Medicinal Solution sa Alchemist Union kaya titingnan niya raw ito mamaya. At pumunta na nga si Zhang Zuan doon. Sinabi naman ni Mr. Uyang na nakahanda na raw ang mga pill na kailangan ni Zhang Zuan. At ang dalawang in-order niya ay inihahatid pa raw. Isinilid naman ni Zhang Zuan ang mga pill sa kanyang storage ring at sinabi kay Mr. Uyang na ito na lang daw muna ang kukunin niya. At nagtanong kung mayroon daw ba silang kahit na anong breath-forging pill dito. Maaari daw ba siyang humingi ng kaunti? Sinabi naman ni Mr. Uyang na may ginawa raw siya na kaunti at mayroon pa rong natitira. Maaari niya raw itong ibigay. Nagpasalamat naman si Zhang Zuan dito at nagtanong kung mayroon daw bang kakilala si Mr. Uyang dito sa Chanchuan City na nag-e-specialize ng spearmanship. Sinabi naman ni Mr. Uyang na kumpara raw sa swordsmanship ang spearmanship daw ay hindi gaanong popular. Kung kaya naman kakaunti lang daw ang nag-aaral nito. Ngunit mayroon naman dong ibang mga tao na kayang abutin ang mataas na level ng spearmanship. Kung magtatanong daw si Zhang Zuan sa iba malamang wala rong maisa-suggest ang mga ito ngunit sa kabutihang palad mayroon daw siyang kakilala. Natuto raw ito mula sa kanyang ama. At ang spearmanship daw nito ay nakakamangha. At ito raw ay kilala sa kanyang kakayahan pagdating sa mga sibat. Natuwa naman si Zhang Zuan nang marinig ito at tinanong si Mr. Uyang kung maaari raw ba siyang dalhin ito doon. Sinabi naman ni Mr. Uyang na ito raw ay nakatira sa isang liblib na lugar. At narinig niya raw na madalang na lang itong lumabas ngayon. At hindi raw ito mahilig na makipag-usap sa mga outsiders. Ngunit sila raw ay matalik na magkaibigan kaya maaari niya raw itong pakiusapan. Nagpasalamat naman dito si Zhang Zuan. Inaya naman ni Mr. Uyang si Zhang Zuan at sinabing dadalhin niya raw ito doon ngayon. At dumating na nga sila sa mansyon ni Mr. Wang Chong. Sinabihan naman ng tauhan ni Mr. Wang Chong si Mr. Uyang na hintayin lang daw muna nila si Mr. Wang Chong nagsasanay pa raw ito sa kanyang spearmanship. Lalabas na raw ito maya-maya. Sumagot naman si Mr. Uyang na okay lang daw papuntahin niya na lang daw ito kapag natapos na ito sa kanyang pagsasanay. Sinabi naman ni Mr. Uyang kay Zhang Zuan na matagal niya na rong kaibigan si Mr. Wang Chong. Ito raw talaga ay immersed sa spearmanship. Dito na raw nakatuon ang buong buhay nito. Ito raw ang pinakamagaling sa buong Chanchuan City. Maging ang Majesty Shen Zui nga raw ay pinupuri ang spearmanship nito. Maya-maya pa ay dumating na si Mr. Wang Chong. Binati nito si Mr. Uyang at sinabing mukhang nililibak daw siya nito. Sumagot naman si Mr. Uyang na mas marami raw siyang kailangang gawin kaysa sa libakin ito. Sinabi naman ni Mr. Wang Chong na ano raw ba ang pinunta nila. Tumingin naman si Mr. Wang Chong kay Zhang Zuan at tinanong si Mr. Uyang kung ito raw ba ang kanyang apprentice. Napaubo naman si Mr. Uyang nang marinig ito at napasabing ginagawan niya raw ito ng pabor upang makahingi siya ng advice rito sa pag-forge ng pills kaya kapag tumanggi raw ito dahil sa sinabi ni Mr. Uyang magbabayad daw ito sa kanya. Maya-maya pa ay pinakilala na ni Mr. Uyang si Zhang Zuan at sinabing ito raw ang bagong one-star alchemist ng Alchemist Union. Nagulat naman si Mr. Wang Chong nang marinig ito. At napasabi sa kanyang isip na napakabata pa raw nito kaya ang akala niya raw ito ay isang apprentice. Hindi niya raw inaasahan na ito raw pala ay isa ng qualified alchemist na kakamangha raw ito. Sinabi pa ni Mr. Uyang na hindi lamang daw mataas ang marka ni Zhang Zuan sa pill debate, napatahimik rin daw nito ang mga alchemist na mga examiners. At pagdating daw sa understanding sa art ng alchemy wala rong kapantay si Zhang Zuan sa buong Chanchuan City. Hindi naman makapaniwala si Mr. Wang Chong nang marinig ito. Sinabi naman ni Zhang Zuan na nagagalak daw siya. Ngunit ilang mga mabababaw na theories lang daw ang alam niya. At kapag pinagawa raw siya ng gamot hindi niya raw iyon kaya. Sinabi naman ni Mr. Uyang kay Mr. Wang Chong na sa totoo lang mayroon daw talaga siyang ibang bagay na gustong i-discuss. Nagtanong naman si Mr. Wang Chong kung ano raw ba ito.
Sinabi naman ni Mr. Uyang na interesado rin daw si Zhang Zuan sa spearmanship. Kaya maaari raw ba na pag-usapan nila ito kung may oras siya. Natuwa naman si Mr. Wang Chong nang marinig ito at nagtanong kung isa rin daw bang spear expert si Zhang Zuan. Napaubo naman si Zhang Zuan at sinabing wala raw siyang alam kung paano gumamit ng spear. Nagulat naman ang dalawa nang marinig ito. Sinabi naman ni Zhang Zuan na mayroon daw siyang mag-aaral na gustong matuto ng spearmanship. Kaya gusto niya rong matuto nito nang maturuan niya ito. Nagulat naman si Mr. Wang Chong nang marinig ito at napasabi sa kanyang isip na nagbibiro daw ba si Zhang Zuan. Ang pagmaster daw sa spearmanship ay kailangan ng mahabang panahon. Karamihan daw sa mga tao bata pa lang ay nag-aaral na nito ngunit hindi raw nagtagumpay ang mga ito. Tapos hindi pa nga raw natuto si Zhang Zuan sa mga basics gusto na nitong magturo ng spearmanship. Sinabi naman ni Mr. Wang Chong na mahirap daw mag-practice ng spearmanship at mahirap daw itong matutunan. Halos imposible raw na matutunan ito sa loob lang ng maikling panahon. At si Zhang Zuan daw ay wala pang alam pagdating sa spearmanship kaya napaka-irresponsibly daw kapag nagturo ito sa iba. Nagtanong naman si Zhang Zuan kay Mr. Wang Chong kung mayroon daw ba itong mga libro tungkol sa spearmanship. Maaari raw ba siyang makahiram at magbasa muna? Magbasa ng libro, pagtataka naman ni Mr. Wang Chong. Maya-maya pa ay sinabi ni Mr. Wang Chong na sige sa pamamagitan daw nito malalaman daw ni Zhang Zuan kung gaano kahirap ang spearmanship. Mayroon daw siyang ilang mga libro kunin daw ni Zhang Zuan kung ano ang gusto niya. Nagpasalamat naman dito si Zhang Zuan. At pumunta na nga sila sa library ni Mr. Wang Chong. Sinabi naman ni Mr. Wang Chong na hindi raw ganoon karami ang mga libro rito ngunit nasa kanya raw ang lahat ng mga libro tungkol sa spearmanship. At sinabi naman ni Mr. Wang Chong kay Mr. Uyang na iwanan na lang daw muna nila si Zhang Zuan dito. Sinabi naman ni Mr. Uyang na sige matagal na raw silang hindi nagkita kaya mag-iinuman daw sila. Napasabi naman si Zhang Zuan na oras na naman daw ng palabas niya. Maya-maya pa ay maririnig mula sa labas ang kaluskos ng mga libro at tawa ni Zhang Zuan. Napatanong naman si Mr. Wang Chong kung ano raw ba ang ginagawa ni Zhang Zuan. Sinabi naman ni Mr. Uyang na wag niya na lang daw itong intindihin ganito raw talaga magbasa ng libro si Zhang Zuan. Napasabi naman si Zhang Zuan na malinaw raw na si Mr. Wang Chong ay isang spear expert. Napakayaman daw ng collection nito ng mga libro tungkol sa spearmanship. Sa labas naman ay sinabi ni Mr. Wang Chong kay Mr. Uyang na sinabi raw nito na napakahusay raw ng ipinakita ni Zhang Zuan sa pill debate hindi raw ba. Sinabi naman ni Mr. Uyang na oo ang mastery raw ni Zhang Zuan sa pag-forge ng pill ay higit sa kanya. Ito raw talaga ay tunay na talent. Sinabi naman ni Mr. Wang Chong na ang pag-forge daw ng pill ay maaaring matutunan. Ito raw ay hindi katulad ng spearmanship. Hindi mo raw ito matututunan sa pamamagitan lang ng pagbabasa. Dahil kung ito raw ay napakadali hindi niya na raw itinoon ang buong buhay niya rito. Sinabi naman ni Mr. Uyang na oo ang sibat daw ang pinakamahirap matutunan na sandata. Ngunit wala naman dong mga hidden secrets na nakasulat sa mga libro sa library ni Mr. Wang Chong hindi raw ba. Sinabi naman ni Mr. Wang Chong na wala raw. Na-memorize niya na raw ang lahat ng kanyang sariling spearmanship at maging ang kanilang family secrets. Ito raw ay verbal na itinuturo imbes na isulat. Kaya hindi raw ito matututunan ng iba kahit nagustuhin pa nila. Ang mga libro raw na nasa kanyang library ay para raw sa mga mag-aaral na magsisimula pa lamang at wala pang pundasyon. Kaya mas maigi raw na magbasa muna si Zhang Zuan. Nang maintindihan niya kung gaano kahirap ang pagmaster sa spearmanship at sumuko ito. Dinagdag pa ni Mr. Wang Chong na napakabata pa raw ni Zhang Zuan kaya hindi pa raw nito naiintindihan ang mga paraan ng mundo. Matapos niya rong basahin ang mga libro magpapakita daw si Mr. Wang Chong ng ilang mga spear techniques. Na mas magpapadiscourage pa raw kay Zhang Zuan. Sinabi naman ni Mr. Uyang na mabuti raw kung ganon upang makapag-concentrate daw si Zhang Zuan sa alchemy. Iniisip niya raw na maaari pa itong maging 2-star alchemist. Maya-maya pa ay may napansin si Mr. Wang Chong. At makikita nga ang nag-aapoy na sibat na papunta sa kanila.
Kaya hinigpitan ni Mr. Wang Chong ang pagkakahawak niya sa kanyang sibat. At makikita nga ang lakas ng enerhiya ng sibat na paparating. At ito ay tumama sa pader. At makikita nga ang pinsalang na idulot nito. Napasabi naman si Mr. Uyang na ano raw ba ang nangyayari. Napasambit naman si Mr. Wang Chong na iyon daw ba ay spear intent. At sinabing kapag ikaw raw ay nag-practice ng sword technique at maabot ang mataas na level magkakaroon daw ng sword intent. At ganun din daw ito pagdating sa spearmanship. Ang sino man daw na magawang maabot ang pinakamataas na level nito ay magkakaroon daw ng spear intent. At ang nakakagawa lang daw nito ay ang mga master sa paggamit ng sibat. Sinabi pa ni Mr. Wang Chong na mukhang nabiyayaan daw ng presensya ng isang master ang mansyon niya. Kaya tingnan daw nila ito. Sa kabilang dako naman ay napasabi si Zhang Zuan na mukhang nakagawa na naman daw siya ng gulo. Sinubukan niya lang daw ang spearmanship na ginawa ng Library of the Heavenly Path. Hindi niya raw inaasahan na ganito raw pala ito kalakas. Ngunit ganun pa man na master niya na raw ang spearmanship. Sa kasamaang palad mayroon dong maraming mga libro ngunit napakarami rin daw ng mga mali nito. Kaya ang nagawa lang daw ng Library of the Heavenly Path ay ang Heaven's Path Spear Art. Napasabi naman si Mr. Wang Chong na dito raw nagmula ang spear intent. Sino raw ba kaya ang may gawa nito? Humingi naman ng tawad si Zhang Zuan at sinabing babayaran niya na lang daw ang damage. Nagulat naman si Mr. Wang Chong nang marinig ito at napatanong kung si Zhang Zuan daw ba ang may gawa nito. Si Zhang Zuan daw ba ang nagpakawala ng sibat at nakagawa ng spear intent? Nagtaka naman si Zhang Zuan nang marinig ito. At sinabing ito raw ba ang ibig sabihin ni Mr. Wang Chong. Hindi naman makapaniwala si Mr. Wang Chong dito at napasabi sa kanyang isip na paano raw ito naging posible. Hindi raw ba't sinabi nito na hindi pa ito natututo kung papaano gumamit ng sibat? Paano raw nito na master ang spear intent? Napasabi naman si Mr. Uyang na iyon daw ba ay spear intent. Ang kaibigan niya raw ay nagsimulang mag-aral sa paggamit ng mga sibat sa edad na 8 taong gulang. At itinoon niya na raw ang buhay niya rito sa loob ng 40 taon. Ngunit sinabi raw nito na malayo pa ang lalakbayin niya bago niya ma-master ang spear intent. Kaya paano raw ba ito nagawa ni Zhang Zuan sa loob lang ng ilang oras? Sinabi naman ni Mr. Wang Chong kay Zhang Zuan na hindi raw ba sinabi nito na hindi pa ito natuto ng spearmanship, paano niya raw ba natutunang gawin yon? Sinabi naman ni Zhang Zuan na hindi raw siya natuto nito. Nagbasa lang daw siya at nakabuo ng basic understanding. At naisipan niya raw na subukan ito. Ngunit hindi niya raw inaasahan na ganito ang mangyayari. Napaiyak naman si Mr. Wang Chong nang marinig ito at napasabi sa kanyang isip na sa loob daw ng 10 taon nagsakripisyo daw siya ng malaki at nagpakahirap sa kanyang pagsasanay ngunit hindi niya raw ito naabot. Ngunit malahimala daw itong nagawa ni Zhang Zuan matapos lang nitong magbasa ng libro. At ang nakakasuklam pa raw ang binasa lang ni Zhang Zuan ay tungkol sa basic spearmanship at hindi raw ang mga secret techniques. Kapag lumabas daw ang impormasyon na ito malamang mamatay daw sa hiya ang lahat ng mga spear experts na nandito sa capital city. Kinomfort naman ni Mr. Uyang si Mr. Wang Chong at sinabing magkaiba raw talaga ang talent ng mga tao. Marahil si Zhang Zuan daw talaga ay ipinanganak na magaling sa spearmanship. Napatanong naman si Zhang Zuan kung ano raw ba ang sinasabi ni Mr. Wang Chong na spear intent. Sinabi naman ni Mr. Wang Chong na ang spear intent daw ay isang special state of mind na naaabot lamang ng mga practitioner kapag ang understanding nila pagdating sa sibat ay umabot na sa sukdulan. Ito raw ay nagpapahiwatig na ang sibat ay extension na ng kanyang braso. Kapag nagkaganito maaari mo na rong gamitin ang sibat sa kahit anong paraan na gusto mo. Ito raw ang embodiment ng pagkakaroon ng napakataas na level pagdating sa spear skills. Natuwa naman si Zhang Zuan nang marinig ito at napasabing kung magkakaroon lang daw ng spear intent ang kanyang mag-aaral siguradong mananalo daw ito sa competition. Napasabi naman si Mr. Wang Chong sa kanyang isip na gusto raw bang ituro ito ni Zhang Zuan sa kanyang mag-aaral, ang spear intent daw ay personal understanding ng spearmanship. Sa tingin raw ba nito kaya itong ma-master ng lahat sa pamamagitan lamang ng pagbabasa ng libro niya.
Dinagdag pa ni Zhang Zuan na may nabuo din daw siyang spear skill sa pamamagitan lang ng pagbabasa. Ngunit hindi niya raw alam kung gaano ito kalakas kaya dahil sa si Mr. Wang Chong daw ay isang spear expert maaari raw ba siya nitong bigyan ng advice. Bigyan ng advice, tanong naman ni Mr. Wang Chong. Pero sige dahil gusto niya rin dong malaman kung ano ang natutunan na spear skill ni Zhang Zuan. Dahil after all isa raw talagang genius si Zhang Zuan. Maya-maya pa ay binigyan ng sibat ni Mr. Wang Chong si Zhang Zuan at sinabing ang tanging paraan lang daw upang matest ang spear skills ni Zhang Zuan ay sa pamamagitan ng combat. Kaya ipakita raw ni Zhang Zuan kung ano ang natutunan niya. Sumang-ayon naman si Zhang Zuan dito. At naghanda na nga sila. Maya-maya pa ay humakbang si Zhang Zuan at nakagawa ito ng imaheng dragon. Hindi naman makapaniwala si Mr. Wang Chong nang makita ito. At umatake na nga si Zhang Zuan, na siyang naging dahilan upang manigas si Mr. Wang Chong. Sinabi naman ni Zhang Zuan na ginamit niya na raw lahat ang kanyang kapangyarihan ngunit hindi man lang daw natinag si Mr. Wang Chong. Ito raw talaga ay isang spear master. Napasabi naman si Mr. Wang Chong sa kanyang isip na hindi raw ganoon ang nangyari. Dahil kahit gamitin niya pa raw ang lahat ng kapangyarihan niya ay wala raw siyang magagawa kahit pa siya ay nasa late stage na ng Tangshan Realm. At sinabi niya kay Zhang Zuan na ito raw ay good move. Sinabi naman ni Zhang Zuan na mabuti raw kung ganoon dahil ito raw ang move na gusto niyang ituro sa kanyang mag-aaral. Maaari raw ba siyang matulungan ni Mr. Wang Chong? May nakita raw ba si Mr. Wang Chong na mali sa move sana matulungan daw siya nitong may tama iyon. Sinabi naman ni Mr. Wang Chong na wala daw itong problema maaari na raw itong ituro ni Zhang Zuan sa kanyang mag-aaral. At napasabi sa kanyang isip na nagbibiro daw ba si Zhang Zuan, na master na raw nito ang spear intent. Ni hindi niya nga raw alam kung paano iyon ginawa ni Zhang Zuan kaya paano niya raw ito maitatama. Nasiyahan naman si Zhang Zuan dito at napasabing sa move daw na ito hindi na raw mag-aalala si Xingyang. Napasabi naman si Mr. Wang Chong sa kanyang isip na kanina lang daw wala dong alam si Zhang Zuan pagdating sa spearmanship na gawa pa nga raw nitong insultuhan ang spearmanship. Ngunit ngayon daw pakiramdam niya ay ininsulto siya ng spearmanship. Nagsanay raw siya sa loob ng 40 taon ngunit ni hindi niya raw kayang matalo ang isang baguhan. Maya-maya pa ay sinabi ni Mr. Wang Chong kay Zhang Zuan na maaari raw ba siyang turuan nito ng move na yon. Sinabi naman ni Zhang Zuan na kung gusto raw talagang matuto ni Mr. Wang Chong nito tuturuan niya raw ito. At ipinaliwanag na nga ito ni Zhang Zuan kay Mr. Wang Chong. Napasabi naman si Mr. Uyang sa kanyang isip na hindi raw ba pumunta rito si Zhang Zuan upang magpaturo kay Mr. Wang Chong ngunit bakit nabaligtad na raw ang sitwasyon. Napaisip naman si Mr. Wang Chong na in general, ang mga rare skills daw na nabubuo ng mga experts madalang lamang na ipaalam sa outside world. At sa kaso niya raw, siya raw ay nakabuo ng move at wala siyang ibang pinasahan nito kundi ang anak niya lang. Ngunit si Zhang Zuan daw ay handang pasa ang pambihirang move na ito kahit na kanino. Napaka-noble daw nito. Sinabi naman ni Mr. Wang Chong na napakagaling daw ng move na ito. Wala raw siyang anak na babae na maaari niyang ipakasal kay Zhang Zuan kaya ano raw ba kaya kung sumabat naman si Mr. Uyang at sinabing gusto rong bumili ni Zhang Zuan ng mga pills ngunit hindi raw sapat ang pera nito. Bakit hindi na lang daw kaya bigyan ng tuition fee ni Mr. Wang Chong si Zhang Zuan? Sinabi naman ni Mr. Wang Chong na wala rong problema. At nagbigay na nga siya ng pera at sinabing ito raw ang kanyang tuition fee. Hindi raw ito ganoon kalaki ngunit sana tanggapin daw ito ni Zhang Zuan. Nagulat naman si Zhang Zuan dito at napasabi sa kanyang isip na pumunta raw siya rito upang matuto ng spearmanship ngunit nakapagturo daw siya sa isang expert at magkakapera pa raw siya. Maya-maya pa ay nagpasalamat si Mr. Wang Chong. Sinabi naman ni Zhang Zuan na nagbayad na raw ito ng pera kaya wag na raw ito masyadong maging magalang. Natawa naman si Mr. Uyang dito. Sinabi naman ni Zhang Zuan kay Mr. Uyang na sabihin lang daw nito kapag nakuha niya na ang natitirang mga pills. At kukunin niya raw ito sa kanya. Sumang-ayon naman si Mr. Uyang dito. At nagpaalam na nga si Zhang Zuan dahil pupunta pa raw siya sa academy.